Maganap nawa sa akin ayon sa iyong pangarap. Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o tinatawag nating Annunciation. Pagbati po sa mga kapatid nating mga Anunsyatine. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Atin ang pagnilayan ng Ebanghelyo ngayon. Sa ika-6 na buwan, isinugo ng Diyos ang anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambayanan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya. Sumasayo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo. At ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki na pangangalanan mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang ninunong si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Paanong mangyayari ito? Gayong hindi ako ginagalaw ng lalaki. Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan, at nasa ika-6 na buwan na siyang itinuturing na baog. Wala ngang imposible sa Diyos. Narito ang utusan ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Kasama sa ating pagiging tao ang paghahanap ng kapanatagan at kasiguraduhan sa buhay. Hindi natin maikakaila na minsan, labis natin itong pinagtutuunan ng pansin. Health supplement dito, life insurance doon, at kung ano-ano pa dahil gusto natin sure tayong lagi sa ating kinabukasan. Dapat, sure na matutupad ang pangarap natin para sa ating buhay. Marahil si Inang Maria, sure na din sa kanyang personal na pangarap at malamang inihahanda na niya ang kanyang sarili para sa buhay pag-aasawa. Ngunit iba pala ang pangarap ng Diyos para sa kanya. Siya pala ay hindi lamang basta-basta magiging may bahay at ina. Bagkus, siya pala ang pinapangarap ng Diyos na maging kanyang ina. Sa halip na panghinayangan ni Maria ang kanyang mga pangarap, buong tiwala niyang niyakap ang pangarap ng Diyos dahil siya na mismo ang kanyang magiging kasiguraduhan at kapanatagan. Ang kanyang mga pangarap ay naging ganap dahil buong puso siyang nakibahagi sa pangarap ng Diyos para sa kanya. Ngayong Hubileo ng Pag-asa, hingin natin sa Panginoon na lalong lumalim at yumabong ang ating pag-asa, lalo na sa tuwing nahihirapan tayong hangarin ang mga pangarap ng Diyos para sa atin. Kailangan natin ang gabay ni Inang Maria upang tayo laging maging bukas sa mga sorpresa ng Diyos na tiyak ay magpapaganap sa atin. Naway, sa ating pagpapangarap at pagsusumikap ay mabanaag din nating nagaganap ang mga pangarap ng Diyos para sa atin. Kasama at katulad ni Inang Maria, atin nawang ipanalangin, maganap nawa sa akin ayon sa iyong pangarap, Panginoon, dahil tanging sa pagsunod sa kalooban mo, kami magaganap. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya
Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa, nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.